Sa muli, isang magandang umaga ang aming ipinapaabot sa aming mga taga-subaybay. Sa oras na ito, narito naman tayo sa programa ng Bahayag ng Katotohanan dito po sa Hilltop Media Ministry. Sa oras na ito, tayo po ay dadako sa ating mga pagbati. Narito po ang ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Narito po si Sister Lani Dayo ng Saudi Arabia, Sister Jenny Pasigan o Quezon City. At narinig po, yun po nagdaraos ng kanyang birthday, si Julian Sumalinog ay nagdaraos po ng kanyang birthday ngayon. At amin pong binabati din ng magandang umaga. At narinig po ang ating mga kaibigan dyan sa lugar ng Kamaynilaan, ay narinig po si Ronaldine Balmoro Marino, ay aking pong pinapaabangga. Ay diyan po ang aking inaanak sa kasal ay nanonood din sa aming programa. At narinig po si John Hernaldo diyan po sa lugar ng Batangas, ay aking pong pinabati din ng magandang umaga. Si Brother Bonifacio Calipos diyan po sa lugar ng Pangasinan, ay siya rin po ay nanonood sa ating program. At narito po ang ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay dyan po sa San Jose, Oson, Masbate. Ay narin po sila si Parcon family, ay patuloy po sa kanilang panonood. At narinig po si Estela Marie ng Cavite. Akin pong binabati ng magandang umaga. Narin po si Sister Bani Suya dito po sa lugar ng Armenia, Oson, Masbate. Akin pong binabati ng magandang umaga. Diyan po sa Aroroy, Masbate, ay narin po si Tirin Montero. Ay akin pong binabati ng magandang umaga. Diyan po sa Panukulang, Quezon, ay narin po si Sister Dentna Prudente. Ay akin pong binabati din ng magandang umaga. At sa oras na ito, tayo po ay patuloy na sa ating pag-aaral. Akin pong hinihiling sa Panginoon na tayo po ay gabayan ng Banal na Espiritu sa ating pag-aaral ngayong umaga. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ay ang 7 Last Plagues. Kahapon atin pong pinag-aralan ang confession, sapagkat ito po ay pinaka-importante na tayo po ay kailangan na tanggapin ng ating Panginoon. Sa mga tao na ayaw tumanggap ng pagsisisi o di kaya sa kanilang mga kasalanan, ay meron pong mga parusa na atin pong makikita po dito sa ating pag-aaral, na sabi po dito sa ating sa Revelation chapter 15, ay yung pong mga tao na hindi natuto at nakarating sa pagsisisi, taong mga makasalanan na ayaw makinig sa pabalita ng Diyos. Ito po ay mayroon pong lundo na ibibigay ng ating Panginoon sa kanila. Yung palugit na binigay din ng ating Panginoon sa kaaway na si Satanas, na siya ang instigate sa kasalanan, ay kabilang po siya rito, mga kaibigan. At dito po sa Revelation, tingnan po natin ang unang talata sa banal na kasulatan. Dito po sa chapter 14, may panawagan po ang Panginoon dito na tayo po ay sumamba lamang sa mailalang ng langit at ng lupa. Tingnan po natin ang verse 6. At nakita ko ang isang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan, upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan, at nagsasabi ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig.
Yun po ang panawagan sa atin na atin pong ibigay ang ating papuri at pasasalamat sa Panginoon na siyang may lalang ng langit at ng lupa. Ngunit ang Panginoon ay patuloy na nananawagan sa ating kapanahunan. Ngunit darating din po, mga kaibigan, ang isang lundo ng probation na siya po ay magbibigay ng hatol doon po o salot sa mga tao na ayaw makinig at sumamba sa ating Panginoon. Tingnan po natin dito ang Revelation chapter 15. Ang sabi po rito ay, at nakita ko ang ibang tanda sa langit, dakila at kagilagilalas, 7 anghel na may 7 salot na siyang mga panghuli sapagkat sa mga yaoy magaganap ang kagalitan ng Diyos. Alam po natin na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Sa mga tao na handa na magpasakop ay ang Diyos ay pag-ibig. Ngunit dumating din sa isang lundo na yung probation program ng ating Panginoon na magkaroon po ng isang close of probation na tinatawag dito sa Biblia na wawakasan po niya ang mga taong makasalanan. At sabi po dito sa ating pag-aaral ay kanya pong sasalutin ang mga taong ito. Tingnan po natin sa mga susunod na mga talata, ano po yung mga salot na kanyang ibibigay sa mga tao. Ito po, sabi dito sa Revelation chapter 16, verse 2. Tingnan po natin ang unang anghel ng sabi rito ay, at ibinuhos ang kanyang mangko sa lupa at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at nagsisamba sa kanyang larawan. Sabi po dito sa unang talata nating binasa sa chapter 14 ay ang panawagan, tayo po ay sumamba lamang sa gumawa ng langit at ng lupa. Okay? Kung titingnan pa po natin kanina yung sa verse 9 ng chapter 14, meron pong panawagan ang pangatlong anghel na ang sino mang sumamba sa larawan at tumanda ng tanda, tumanggap ng tanda sa kanang kamay at sa noo. Yung po mga kaibigan na sabi po dito ay yung sasalutin po ng mga tao, yung palaging sumasamba sa hayop o sa larawan ng hayop, anumang larawan na ating pong ibibigay ang papuri sa kanya, ito po ay sasalutin ng ating Panginoon. O, mga kaibigan. At ang pangalawa, ang sabi rito ay, dagat ay naging dugo at ibinuhos ang ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat at ang dagat ay naging dugo na gaya ng isang patay at bawat kaluluwang may buhay sa makatwid ay ang nanga sa dagat ay nangamatay. Kaibigan, ito po ang isa sa panawagan ng ating Panginoon na ipinapakita po dito na ang lundo ng kanyang pag-ibig ay naroon, tapos na ang paglugit sa mga tao na ayaw sumunod sa kanyang panawagan. At ang sabi po rito, ang pangatlo ay ibinuhos din po ang mangkok sa tubig at ang tubig ay naging dugo. Tingnan po natin mga kaibigan sa verse 4. At ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at naging dugo. Yan po mga kaibigan, sa ating kapanahunan, ito po ay ang summer ay darating na. Ano kaya kung ang 7 salot na ito ay ibubuhos ng ating Panginoon sa mga bukal ng tubig, sa mga fountain na ating iniinuman, sa mga spring na ating iniigiban? Ano kaya mga kaibigan ang ating kalalagayan? Sabi po rito sa ating pag-aaral ay ang pang-apat ay ibinuhos ang kanyang mangkok doon sa araw. Ano po ang sabi riyan? Noong ibinuhos na ang ng apat ang mangkok sa araw at ibinigay nito sa kanya ang nang masunog ng apoy ang mga tao. Tingnan po natin, sa atin ay kailan lamang ay nagkaroon ng malakas na ulan. Ngunit sa ngayon ay kung titingnan ninyo, inyo pong naramdaman, alas 10 pa lamang ay nakakasunog na po ang init. Lalo pa kaya kung kapag kaibuhos na ng
anghel, ang kanyang ikaapat na anghel, ang mangkok na kanyang dala-dala ay ibubuhos na rin sa araw, at ang araw ay magbibigay ng init ng, sabi rito'y, nakakasunog na apoy doon sa mga taong ayaw sumamba sa kanya. At ang panglima, ang sabi po rito ay ibinuhos din ng panglima ay nagdilim po ang araw. Ang sabi rito ay binuhos ng ikalima ang kanyang mangkok sa kaluklukan ng hayop na yaon, at nagdilim ang kanyang kaharian. Tingnan po natin mga kaibigan. Dito po sa verse 10 ay inyo pong sundan niyo mga kaibigan, na upang tayo ay hindi maramay dito, sapagkat ito po ay isa sa bahagi na ebanghelyo na ito po ay pauna sa mga tao na ayaw sumamba sa tunay na Diyos, kundi ang kanilang sinasamba ay ang mga ginawa lamang. Ang ika-anim, sabi po dito, ay ang pagkatuyo ng ilog. Ibinuhos ng ika-anim ang kanyang mangkok sa ilog, at ito po ay ang pagkatuyo ng ilog ng Euphrates. Ang sabi rito ay ibinuhos ng ika-anim ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates, at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga hari mula sa sikatan ng araw. Sa verse 12 po ito mga kaibigan. At ang ikapito, ang sabi rito ay salot sa hangin. Titingnan natin na tayo po ang ating sinisinghap na hangin. Ito po ay sasalutin ng ating Panginoon. Ano kaya ang kalalagayan ng tao? Dito po sa pangpito mga kaibigan, sa verse 17, at ibinuhos ng ikapito ang kanyang mangkok sa hangin, at lumabas sa sanktuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, nagawa na. At ano pa po ang sabi riyan? Sa verse 18, nung ibinuhos na ang ikapito na mangkok doon sa pitong anghel, ay nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas at lubhang kakilakilabot. Kaibigan, ito po ang isa sa bahagi. Kailan lamang sunod-sunod po ang lindol dito sa Pilipinas. Lalo't higit din diyan sa lugar ng Katayngan, Masbate, ay nagkaroon po ng disaster ho dyan. Isa pong building na gumuho ng dahilan po sa malakas na lindol, na ito po ay kumitil ng ilang buhay ng tao. Dito kaibigan ay ang sabi po rito sa ating binasa sa verse 18 ay magkakaroon ng mga kidlat, mga tinig at mga kulog, at magkaroon ng malakas na lindol. Tingnan po natin ang lindol na sinasabi dito, tinutukoy dito, na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. Ibig sabihin, ano po ang kalalagayan ng sanlibutan kapag ka ito ay ibubuhos na ng Panginoon ang kanyang galit. Kaibigan, ang panawagan ay ano po ang ating gagawin? Sa verse 19, ito po ang mangyayari sa buong sanlibutan mga kaibigan. At ang dakilang bayan ay nababahagi sa tatlo, at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho. Kailan lamang ay nagkaguho-guho po ang mga building dito sa sanlibutan. Nariyan po ang mga tsunami. Kaibigan, ito po isa sa salot na tinutukoy po ng banal na kasulatan, na ang mga tao ng dahilan dito ay sa halip na magsisi ay ayaw na magsisi. Ang sabi po rito, nangaguho at ang dakilang Babylonia ay napag-alala sa paningin ng Diyos upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. Diyan po makikita natin mga kapatid na bagamat ang Diyos ay isang Diyos ng pag-ibig, ngunit dumating na ang isang lundo ng kanyang panawagan doon sa mga tao na ayaw sumamba sa kanya. Ito po ang magiging resulta, the consequence mga kaibigan. Okay, titignan po natin ang ibang tala sa banal na kasulatan. Sa verse 20, at tumakas ang bawat pulo. Tingnan po natin dito sa Kabilaan,
Meron po tayong tinatawag dyan sa Pangasinan na 700 Island. Ngunit nasaan na po ang iba dyan? Hindi na po nakita ang 700 Island. Ang Pangasinan ay well known po yun sa marami po ang island. Ngunit ang sabi po rito sa verse 20 ng Revelation chapter 16, tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi na nangasumpungan. Okay, tingnan po natin ang bundok o ang bulkang Mayon. Ang bulkang Bulusan, ang Mount Apo, nasa na po yun? Kapag ka ito ang Panginoon ay darating na, ito po ay tumakas ang bawat pulo, ang mga isla na yan ay mawawala. Pagkatapos, ang mga bundok ay hindi na nangasumpungan. Yun po mga kaibigan ang nakakatakot na tanawin na kapag ka ito po ang dumating sa buhay natin. Na tayo sana habang may panahon pa, hindi pa huli ang lahat mga kaibigan, na sana tayo ay sumamba lamang. Sabi po dito, ulitin po natin ang sinabi po dito sa chapter 14, na tayo ay tinatawagan na sumamba lamang tayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ating ibigay ang kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat ang Kanyang paghatol ay dumating na. Ito po mga kaibigan. At sa huli, sabi po rito sa verse 21 ng chapter 16 ng Revelation, at malalaking granizo na kasinlaki ng talent ay lumagpak sa mga tao buhas sa langit, at namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot ng granizo, sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. Tinapo po natin mga kaibigan, narani yung mga salot na hindi natin maintindihan. Pagkatapos, yung mga tao ay babagsakan pa ng granizo na ang sabi ito ay, pag sinabing kasinlaki ng talento, ito po'y 50 kilos na galing po sa langit na ito'y ibabagsak sa tao. Ano kaya ang mangyayari sa mga tao? At sabi po rito'y namusong ang mga tao. Ayaw magsisi. Na ito po ang isa sa prinsipyo ng mga tao na sila po ay iniligaw ng turo at aral sa sanlibutan. Noong mga previous natin mga pag-aaral, yung sa Trojan horse, ay atin pong titingnan na ito po ang dahilan ng na-inject po sa mga tao, na-inject sa kanilang isipan na sila po ay dapat na sumamba sa larawan. At ang panawagan ng ating Panginoon sa mga panahong ito, tayo po ay manumbalik sa Kanya. At yung ating pinag-aralan na confession ay kailan natin gagawin mga kaibigan? Sa kapaba tayo manumbalik at magsisi kung huli na ang lahat. Bago mahuli ang lahat, mga kaibigan, tayo po ay manumbalik sa Kanya. Itong salot na dito sa lupa at ang salot sa dagat, pagkatapos sa mga bukal ng tubig at sasalutin ang araw at yung sa karian ng hayop at sa mga ilog, ito po ay sasalutin din. At ang hangin mga kaibigan, ano po ang ating gagawin? Wala nating magagawa. Samantalang ang panahon ay bukas pa. Hindi pa po sarado ang pintuan ng awa. Ito po ang sabi ng ating Panginoon. Dito po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigyan niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang tama mga kaibigan, na tayo ay sumampalataya lamang, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Itong buong sanlibutan ay iniibig ng Diyos. Ngunit ang pag-ibig na ito ay merong lundo mga kaibigan. Sa palugit ng ating Panginoon sa kapanahunan ngayon, ay meron pa tayong panahon. Meron pa tayong tsansa na tayo po ay makabalik at maglingkod sa Kanya. Kaibigan, ano po ang ating gagawin? Sabi po dito sa 2 Pedro 3:9, ang Panginoon ay hindi mapagpaliban sa Kanyang pangako, na gaya ng pagpapaliban ng ipinalagay ng iba, kundi ang pagpapahinuhod sa inyo. Narin po mga kaibigan, ng Diyos
ay hindi mapagpaliban sa kanyang pangako, kundi ang sabi rito ay mapagpahinuhod sa inyo. Ang ibig sabihin ay kanya pang binibigyan ng pagkakataon ng tsansa ang isang tao, sapagkat ang sabi niya dito ay hindi niya ibig na ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Yun po mga kaibigan ang dapat natin gawin. Na bago tayo sasalutin, ay nais ba natin na tayo ay makasama at maramay doon sa salot? Sabi po sa chapter 18, lumabas tayo dyan mga kaibigan. Sa verse 4, ang nagsasabi, lumabas kayo, bayan ko. Sapagkat kayo rin naman ay itinuturing ng ating Panginoon na kayo ay isang bayan. Bayang iniibig, anak na iniibig, na kung kaya tayo po ay dapat lamang na magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, ating pong ibalik ang pasasalamat. Sapagkat sa panahon ng ito ay hindi pa dumating ang mga salot na ito, ay ating pong sikapin na tayo po ay makapanumbalik sa Kanya. Kaya ang huling panawagan ng ating Panginoon, na tayo po ay dapat na lumabas na dyan sa ating mga kinalagyan, mga kaibigan, na baka sakali ang panawagan ito ay tumimo sa inyong puso at isipan. Atin pong hilingin sa banal na Espiritu na i-convict ito sa bawat isa sa atin, na tayo ay patuloy na manonood at sumusubaybay sa programa ng Hilltop Media Ministry, na ito po ay nagpapahayag ng katotohanan na walang halong kasinungalingan, walang halong katusuhan, kundi aming ipinagtagubilin ito sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Ang pagpapahayag ng katotohanan, kaibigan, ito po'y magpapalaya sa atin. Ang pagpapahayag ng katotohanan, ang sabi po sa John 8:32, ito po'y magpapalaya sa atin kapag ating tanggapin ang buong katotohanan. Ngunit sa isang lundo, sabi dito sa ating pag-aaral, kapag dumating na ang pinakalundo na panawagan ng ating Panginoon ay walang manumbalik, ito po ang salot na ibibigay sa buong salibutan at marami po ang mapapahamak. Kaibigan, nais mo ba na makasama sa langit na bayan? O nais mo ba kaya na ikay magpaiwan dito sa lupa? Kaibigan, ang panawagan, kung nais mong manumbalik, ito na ang panahon. Inyo pong idalangin sa Panginoon na isa kayo sa tatanggap ng kaligtasan, sapagkat ang Diyos ay nagbigay pa ng isang tsansa sa atin. Nasa kapanahonan ngayon, nananawagan ang Panginoon na tayo ay magsibalik sa Kanya. Tanggapin natin ang ating mga kasalanan at tayo magsisi at tayo po ay tatanggapin niya na isang anak na pinatawad. Tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos, salamat po na marami. Napatuloy mo kaming ginabayan na sa aming pag-aaral, Panginoon, nalaman namin ang mga salot na ito. Ito'y